Kasuabe, this is the Toyota 70 Series LC79 LX and I want to say thank you to Speed7 Corporation. Sa lahat ng information na kinakailangan mo, lalagay ko lang Kasuabe dyan sa pin comment below. Sorry, medyo maingay lang sa labas. Maraming sasakyan ang dumadaan kasi kasalanan na rin namin sa kaka-review namin at kaka-showcase namin ng iba-ibang klaseng sasakyan. Ito nga pala ang LX being the premium trim level kasi ang sinundan niya ay yung GXL. So meron silang mga difference doon sa interior and syempre sa mga lighting natin at marami pang iba. Pag naghahanap ka ng capable and durable, alam naman natin na Toyota, maaasahan talaga natin yan and kung dadalhin mo ito sa mga challenging environments na pang mga off-road enthusiasts, so it's up to you na lang kung komportable ka na dalhin to sa iba-ibang klaseng terrain or pwede naman pamorma or workhorse. On this video, i-check natin kung ano ang meron sa mga notable exterior details nito and interior. Kasi pag sinabi natin LC71, yun yung 3-door SUV and yung LC76 naman is the 5-door na 70 series and this one naman is the pickup truck which is the LC79. So what are you waiting for? Suave, let's begin. Kasuabe, let's start with the exterior review dito sa ating front fascia. Walang nabago, ganun pa rin ang sistema. So pasok ba tayo sa framing dyan? Ang init lang, no? Talagang pinagpapawisan ako. Yung bonnet nga pala natin, meron kang little scooping dito kasi alam nyo na sa kanyang mga successor, mga LC200, LC300, mas malalalim yung scooping na rito pero ito mild lang ang ginawa niya. For visualization yan of course ng driver para alam niya kung ano yung object na nasa harap ng kanyang mga mata. May mga subtle lines ka pa dyan, medyo paangat ang bonnet natin kasi sobrang boxy nga pala ng ating LC79 and even the front windshield, super tayo siya. So para pag umampas yung hangin, medyo nagka-curve siya, nagwa-wavy. Kaya ganyan yung pinaka-korte niya, hindi lang basta padiretso. Nakikita nyo doon sa right side, we have the snorkel for wading. Pulled dito na front grills, yung Toyota Heritage natin, you have opening and syempre yung ilaw natin, iba ito dahil LX ang trim level natin. Sa GXL, I think baka naka-halogen lang yon kasi meron tayong ginuna na 71 and 76. Hindi pa ganito yung pinaka-lighting dynamics natin with the projector bulb and meron nga pala siyang tenga doon sa ating mga turn markers. Ngayon, extended nga pala ang front bumpers natin na pwede mong upuan yan and habang naka-holding hands ka with your kadate, family, or loved ones, di ba? Kasyang-kasya ang 4 na tao rito. Pwede mo pa itong tungtungan. Alam naman natin Land Cruiser yan, di ba? Anywhere, anytime, on the go. Nandito ang ating electric winch and the ground clearance is mataas siya. Lalagay ko na lang dyan yung pinaka-measurement natin. Ilaw pala nito, meron tayong active high beam. Nandun yung pinaka-setting sa ating driver dashboard. What's under the hood is a 2.8-liter turbo diesel engine. This gives 201 horsepower and 500 Newton-meter of torque. 6-speed automatic transmission with paddle shifters and Sports Plus the drive mode. Biro lang. Walang ganon. So, 4-wheel drive and you have front and rear locking differential, 8.5 kilometers per liter ang ating fuel consumption. And meron nga pala itong heat insulator dito. Old school pop rod ang gamit natin for the LC79 which is very classic but with modern updates ito dahil this is the LX. Transfer naman tayo sa side toppings. On the side profile Kasuabe, handheld muna tayo kasi I don't have enough space para mag-gather ko yung camera at ako yung nakikita rito. Okay, isa-isay na lang natin. And this is the key fob. Meron tayong lock and unlock and yung traditional natin na susi which is nandyan ng Toyota. Diba? Utilitarian ang kanyang styling. Steel body ito. Very sturdy yung mga parte natin. Ang mapapansin mo rito, mas makapal nga pala ito ay mas malapad ang fender dito sa harap compare doon sa likod dahil yung pwestuhan dati ng old school V8 mas kinakailangan isiksik dito. So ito, nag-gather talaga ng space para mas umangat. And alloy wheels ito, 265 and 70 and R16. Meron tayong legendary work of art here, yung mga decals natin. Running step board, chrome na side mirror,
Hindi ko lang alam kung powered ito kasi pwede mong itulak lang manually at pwede kang manalamin. O, di ba? Ito yung mga door opening handles natin plus the keyhole. Gusto ko sa inyo ipakita na pwede mong i-lock gamit ang key fob. You know, diba? Unlock. Yung pwede rin dito syempre sa susi natin. This is the side profile and truck bed natin. Dahil double cab tayo, ito ay nasa roughly around 1.5 meters. Pag single cab kasi is 2.2 meters naman. Extra wheel and tire. Pwede mong i-open yung ating rear windshield dito sa back seat. May rehas ka pa dito. Fuel door cap natin is diesel. Plus yung graphics natin dito and lip spring suspension ang nasa likod natin. Pagdating naman dito sa rear tailgate, again, the Toyota script is here. 4-wheel drive, LX trim level, your reverse lights. Ito yung panghatak naman natin, steel step board again. Andito ang exhaust pipe, tailpipe na nag-iisa, and yan yung mga pang-ilalim natin. Okay, towing capacity is 3,500 kilograms and ilalagay ko na lang ang payload capacity natin dito. So we are done here. Transfer naman tayo sa interior. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Grabe, maximum performance dito sa ating backseat. Biro lang. So may pagka-vibes ang mga Tito car. Pero in a positive manner naman, okay? Brown yung mga seats natin. Ngayon upgraded ito compared sa non-LX kasi doon fabric lang ang nakita natin. Ito naman, naka-leather seats tayo with suede sa mga panel ng bawat seat natin sa magkabilaan. Dito sa third seater nga lang, we don't have any armrest. Grabe, 7 yung grab handle natin. Meron dito, meron sa B pillar, and even dun sa A pillar. Kasi sometimes, yung mga pickup truck, very unpredictable kasi wala silang inilalagay na grab handle lagi sa driver cockpit. Sa seats naman natin, meron kang net cargo, magkabilaan sila. Wala kang abala dito sa gitna. Powered yung mga windows natin, hindi ka iikot-ikot. Sobrang okay naman yung side shield natin. Ang ganda, very foamy yung pagka-leather niya. Ang sarap hagurin. And yung window, pwede natin i-release and i-lock para magkaroon tayo ng communication doon sa mga sasakay sa likod natin. Pag may pasahero ka sa likod. Pero syempre, safety pa rin. O yun, map lights natin is LED. Ngayon, this is my driving position. Nakita nyo naman kung anong spaces ang meron. Hindi tayo power adjustment yung mga seats natin. All are manual movement. Transfer naman tayo dito. Here we go, kaswabe. We are here sa ating driver cockpit ng LC79. Again, parehas nga pala sila ng karakter with leather and suede material. Tapos sa iba, yung mga modern touches na kotse, pwede mong pagpatungan ng armrest mo. Pero ito, malalim, mahuhulog ka. Functional naman, meron kang lagayan dito, mababaw nga lang. And ang dami niyang storage. Kasi pag LX raw, extra storage. So meron ka sa passenger, pwedeng suksukan ng cellphone, cup holder sa gitna,
may lalagyan na rin ng cellphone dito sa center console. Tapos even sa driver, meron na rin lalagyan. Sa baba ng ating infotainment system, meron ding saksakan ng mga different storage. Globox compartment, syempre nandyan, given naman yon. Laminated na wood trims and magkakulay halos yung blending ng dashboard natin and even yung pinaka-interior styling nito. Modern yung gear lever natin for the gear selection. Mechanical yung handbrake and settings ng 4x4 natin is nasa left side ng ating passenger. Makatito vibes na climate control, yung blower fan natin, direction and temperature, nandito lahat. Downhill assist, the button traction on and off. Infotainment system is upgraded. Meron kang Apple CarPlay and Android Auto compatibility. Touchscreen nga pala ang ating infotainment system na hangin. Maganda ang vents natin, puro bilog siya. Then, this is your rear mirror na nagiging rear digital camera pero joke lang yun. Ito ang ating roof liner. Wala siyang panoramic na sunroof. Huwag muna tayo umasa doon. Great visibility. Manibela natin, chunky with manual adjustment. Floor matting is rubberized. Gauge cluster, super old school pero sobrang dali intindihin. Lahat ng mga metro ay nandito. RPM, left side speedometer, nasa gitna. Fuel, engine oil temp, nandito. Side mirrors ng mga settings. Everything is traditional dito sa side shield natin. Sun visor sa driver, wala kang salamin, wala ka ring vanity lights. Pero, hindi ako magkakamali, sa passenger, meron to. O, di ba? May mirror, pero doesn't have vanity lights. USB Type-C, 2 socket, and power outlet, meron kang isa. Very functional. Ang dami. Hindi magpapahuli pa rin. May mga modern touches na super hindi mo i-expect sa isang ganitong classic na mga Land Cruiser. So, again, if you need this, ilalagay ko lang ang information dyan sa baba. Kontakin mo na lang kami, huwag kang mahiya. I-negotiate natin yan kaswabe. Habang kaka-start pa lang ng taon, para happy-happy ka, di ba? Dinadrive mo ng buong taon ang isang LC79. So don't forget to subscribe on my social media platforms kung saan ko inilalagay ang mga highlights ng long-form videos natin. And please get some merch na Rico Suave. I'll put other videos of the Land Cruiser and sa mga Toyota ko na reviews. God bless, more power and more performance.